Hey everyone! Welcome back to Zervax Learning Channel. Kamusta po kayong lahat? Hopefully, sa araw ito ay nasa mabuti pa kayong kalagayan. For today's video, magkakaroon lamang po tayo ng reaction about po doon sa napanood po nating video from a social media about hindi na daw kailangan mag-submit ng portfolio ngayong school year. Ito po ay sabi nung napanood po nating video from the ACT party list. So, for more information, panoorin nyo po itong video. So, we're hoping na sana itong information na galing sa kanila ay totoo. Watch this video. Di na kailangan mag-submit ng portfolio para sa RPMS. Si Antonio Tino po ito ng ACT Teachers Party List. Kasama natin sa ACT, kadialog ang ilang mga direktor ng Department of Education. Yan po ang isang posisyon na napagkasunduan. May mga proposals kami na hindi na i-request yung mga teacher, i-require yung mga teacher ng portfolio. Yes, Kasi sir. at the end of the year, yung 5-page document lang, yung isasubmit ng teacher. Okay. No more submission ng portfolio. So para mag-update, pakinggan po natin si Teacher Ruby. Ang una-una pong nilinaw natin sa ating dialogue, wala pong direktang order ang Department of Education para dun sa ating classroom observation na ginagawa ngayon sa ating mga eskwela. Hindi po lahat ng guro ay required na i-observe ng ating mga school heads, master teachers at iba pa. Hindi po ito direktang may kinalaman sa ating IPCRF, technical assistance lang po ang dapat na ibigay sa kanila. At isa pa po sa nilinaw natin yung OT pay. Kapag ang teacher talaga ay lumagpas sa 6 hours na pagtuturo, tayo po ay mabibigyan ng OT pay. At kapag tayo naman po ay pumasok at ni-require pag Saturday, mabibigyan po tayo ng karapatang service credit. Ang lahat ng makeup classes, no, kapag weekdays, yan po ay may karampatang of teaching overload, no, na bayad mula sa Department of Education. Wala pong libre, no, kaya kailangan po matiyak natin ng ating bawat kasamang guro ay nakakatanggap ng sapat na kompensasyon sa kanilang mga dagdag trabaho na ginagampanan. Well, yan lang po muna at mag-update po muli kami. Panood nyo na yung video. What do you think? Kung totoo man yan, di good for us. Sa linggong ito, tapos na po yung third quarter, fourth quarter na. Few months from now to 1 month from now, tapos na po yung school year. So, gawaan time itong mga natitirang araw. And afterwards, April 16 onwards, vacation na. So, ano pa ang hinintay nyo? Work para by April 16 tapos na lahat yung ating mga gawain. Happy learning everyone.